Nagmula ang mga magulang ni Brian sa lahi ng mga albularyo. Mahilig silang manggamot at maghanap ng mga pambihirang halamang gamot maliban sa kanya. Gusto niya lang ng simpleng buhay at tahimik. Nag-iisang anak lang si Brian ng kanyang mga magulang. Maliban sa panggagamot ay pagsasaka lang ang ikinabubuhay ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ni Brian ang kanyang pag-aaral. Gusto kong maging isang doktor balang araw. Minsan ay nabanggit niya sa kanyang kaibigang si Jonas. Tumawa ang kaibigan niya, saka siya inakbayan. Paring Brian, alam ko yun. At ako lang din naman ang naniniwala sa'yo. Alam mo, ilang beses ko na itong sinabi sa'yo pero hindi na kita pipigilan kung talagang ipaparinig mo pa ulit yan sa iyong mga magulang. Siguradong kagagalitan ka na naman ng tatay mo. Nalungkot si Brian sa tinuran ng kaibigan at napayuko. Yun na nga ang hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ni tatay na mag-aral ako. Magkaiba sila ng sinasabi ni nanay. Si nanay naman gustong makapagtapos ako. Ayaw niyang maging mahirap ako pagdating ng araw dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala namang problema kay Brian kung pilit na ipakikilala ng kanyang ama sa kanya ang tungkol sa pagiging albularyo ng pamilya niya. Naniniwala naman kasi siya sa kakayahang meron ang kanyang ama. Kaso lang, may iba siyang pangarap at mas gusto niyang unahin ito higit pa sa kahit ano paman. Alam mo naman siguro na bata ka pa lang ay pinagmamalaki ka na ng tatay mo bilang tagapagmana ng kanyang pagiging albularyo. Alam ko masasaktan siya ng husto kapag nalaman niyang wala naman talaga sa puso mo ang pagiging kagaya niya. Tama naman si Jonas sa mga sinabi nito. Musmus pa lang siya ay ipinaliwanag na sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng tungkol sa pagiging isang albularyo. Kesyo ang mga albularyo ay kagaya din ng iba't ibang nilalang na may mga mutya at kahit na anong bertud na namamana para maging kagaya sila ng mga ninuno nila na may kanya-kanyang kakayahan. Pilit siyang hinihimok ng kanyang ama na paglaanan ng oras ang pag-aaral ng mga tamang paggamit ng halamang gamot at kung ano-ano pang bagay na pwede makapagpagaling sa mga taong nagkakasakit. Basta, saka ako nasasabihin sa kanyang lahat. Hindi ko na kasi magawang burahin ng ngiti sa labi niya ngayon. Alam kong sa pag-aalbularyo ko na lang nakasalalay ang kasiyahan niya. Malungkot uli niyang wika sa kaibigan. Walang magawa si Jonas kundi damayan na lang ang kaibigan sa nadarama nitong kalungkutan. Alam naman niya na lilipas din yon at magkakaroon din ng katuparan ang lahat ng mga kahilingan ni Brian. Halos araw-araw, ganun na lang palagi ang problema ng binata. Ang pakikipagtalo niya sa ama tungkol sa kanyang napiling propesyon. Kaya naman nang mapagtanto niyang hindi na niya magagawang amuin pa ang kanyang ama na hayaan na lamang nito ang kanyang kagustuhan, nagpasya siyang sa syudad na mag-aral at bumukod na muna ng tirahan sa kanyang mga magulang. Payag naman ang kanyang ina, lalo na't ito mismo ang nagturo sa kanya kung saan siya dapat manuluyan, sa bahay ng kanyang tiyo Rafael na isang abogado. Nagkausap na sila at nagawa ng ihanda ang kanyang mga kagamitan para sa paglilipat. Payag din ang kanyang tiyo Rafael na makitira muna siya sa bahay niya hanggang sa siya ay makapagtapos. Sa araw ng kanyang pag-alis, naging mahirap para sa kanya ang makipag-usap sa kanyang ama. Kasalukuyan na nakaupo noon si Lolo Carding sa may balkonahe habang siya naman ay papalabas ng bahay nila kasunod ang kanyang ina. Lumapit siya sa ama para sana magpaalam, ngunit naunahan siya nitong magsalita. Kung balak mo magpaalam sa akin ay huwag mo nang ituloy. Labag sa aking kalooban ang gagawin mong pag-alis, kaya sana huwag mo nang ipaalam sa akin ang mga binabalak mo. Malungkot nitong wika. Walang nagawa si Brian kundi ang yumuko at pagmasdan ang kanyang mga kamay.
Walang kung anumang salitang namutawi sa kanyang bibig nang talikuran siya ng matanda bilang palatandaang ayaw na nitong makipag-usap sa kanya. Si Nanay Lemmy naman ang lumapit sa kanya at kumausap. Huwag mo na munang pilitin ang tatay mo na kausapin ka, anak. Hayaan muna natin siya ngayon. Balang araw maiintindihan din niya ang lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Naghihinampong tumingin si Brian kay Nanay Lemmy. Hindi ko lang po kasi lubos na maintindihan kung bakit ayaw ni tatay na maging isa akong edukadong tao. Hindi ba niya nakikita na may malaking posibilidad na uunlad tayo kapag nakapagtapos ako sa pag-aaral? Umiling-iling lang si Nanay Lemmy. Naghihintay na ang sundo mo. Sige na, baka maiwan pa kayo ng bus. Pag-iba ni Nanay Lemmy ng usapan. Walang nagawa si Brian kundi ang magmano sa kanyang ina saka umalis. Hindi na niya inabala pa ang kanyang sarili na magpaalam sa kanyang ama. Tutal naman ay hindi ito makikinig sa kanya. Mabigat sa loob ni Brian ang umalis nang hindi nakakasundo ang kanyang ama, ngunit kailangan niyang palamigin na lang muna ang sitwasyon. Nalulungkot man, nakapangalumbabang tinanaw na lang ni Brian ang kalsadang tinatahak ng bus na kanyang sinasakyan papunta sa Maynila. Katabi niya sa upuan si Jonas na nahimok niya ding sumama sa kanya. Ipinagpapasalamat na lang din niya yon dahil may makakausap siya sa tahanan ng kanyang tiyo. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng lalaki. Tumango lang si Brian bilang tugon at muling itinuon ang kanyang tingin sa bintana. Ilang oras na lang ay mararating na nila ang Maynila, kung saan hindi alam ni Brian kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya. Sa tuwing pipikit kasi siya, ay nakikinig-kinita niya ang kanilang tahimik na baryo, papasok sa munti nilang tahanan kung saan naroon ang kanyang mga magulang at naghihintay sa kanya. Kapag matatagalan na siya sa alalahaning yon, ay muli na naman siyang pipilig at babaling sa ibang direksyon ang tingin. Paulit-ulit niya lang itong ginagawa hanggang sa dumating na nga sila sa terminal. Mula sa hininto ang bus na sinasakyan nila, sumakay naman sila ng jeep at huminto sa isang subdivision. Dito sila natagalan dahil ayaw silang papasukin ng gwardya at kinailangan pang tawagan ang kanyang tiyo Rafael para ikumpirma kung totoo nga ba talaga nitong pamangkin si Brian. Ilang sandali lang, may dumating na isang mamahaling sasakyan sa may guardhouse. Lulan nito ang kanyang tiyo Rafael. "Brian, iho!" Nagmamadaling kumaway sa kanya ang isang lalaking sa tansya niya ay nasa mid-40s. Medyo napapanot na at payating lalaki. Nakapurmal na kasuotan ito at may eyeglasses. "Attorney!" Bati sa kanya ng mga gwardya na ikinatango niya. Sina Jonas at Brian naman ay nakontento na sa paghihintay dahil medyo nakalimutan na din naman ni Brian kung paano ba babatiin ang kanyang tiyuhin. Bata pa lang siya nang huli itong makita. Napangiti na lang sila nang bumaba si Tiyo Rafael sa kanyang sasakyan at binati si Brian. "Brian, pamangkin ko!" Mahigpit na nagyakapan ang dalawa at nagbatian. Napakamot naman ng ulo ang dalawang gwardya at ibinalik sa kanya ang ID. "Putya Totoy, hindi mo naman sinabi na pamangkin ka pala ni attorney. Mapapagalitan pa kami niyan eh." Napangiti na lamang si Brian at humingi ng paumanhin. Mabuti na lang at kaagad na naayos ang maliit lang naman na problema. Nakauwi agad si Tiyo Rafael at pinatuloy ang dalawang binata sa kanyang bahay. "Pasa kayo, Brian! O nga pala, wala akong kasama sa bahay kaya huwag kayong mahihiya, ha? Ano man ang kailangan ninyo, isabihin nyo lang sa akin." Nagtanguhan naman ang dalawa bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Ipinaliwanag ni Brian na siya lamang ang mag-aaral samantalang si Jonas naman ay mamamasukan bilang hardinero kay Tiyo Rafael kaya may maiiwang tao sa bahay kahit papaano. Malaki naman ang tiwala ni Brian sa kanyang kaibigan,
lalo na't marami itong alam na trabaho. Kaya nitong maglaba, maglinis at pati na rin ang magluto. Inihatid sila ng butihing lalaki sa kanilang magiging kwarto. Sana naman ay maging masaya kayo sa inyong pananatili dito, wika ni Tio Rafael. Ngunit nagtataka si Brian dahil hindi nakaabot sa mga mata nito ang saya. Nagtataka siya kaya hindi na napigilang magtanong. Tiyo, mawalang galang na po. Pero bakit parang mukha naman kayong hindi masaya? Naupo na sa gilid ng kama si Tio Rafael habang nililibot ng tingin ang paligid. Kung wala lang talagang sentimental na halaga sa akin ang bahay na ito ay matagal ko na itong iniwan. Kaso lang may mga bagay na kahit nakakaranas na ako ng matinding lagim, hindi ko pa rin ito magawang iwanan at basta na lang kalimutan. Panimula ng kanyang tiyuhin. Nagtataka naman na napatingin si Brian kay Tio Rafael. Bakit po, Tiyo? Ano po nangyari? Palagi akong ginagampala ng aswang dito sa bahay, iho. Umaasa ako na ngayong narito na kayo, sana wag na nila akong pakialaman pa. Humanap na sila ng ibang bahay na guguluhin nila. Wag lang tayo. Tumayo na din si Tio Rafael pagkasabi noon at nagpaalam na siya na magpapahinga na rin sa kanyang kwarto. Nang sila na lang ni Jonas ang nasa silid ay nagkatinginan ang dalawa. Parehong hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi ko alam na pati pala dito sa Maynila ay may aswang, sabi ni Jonas. Parang nagkalat na sila kahit saan mang lugar, Jonas. Mahirap silang lipulin, sagot naman ni Brian. Pero kaya natin silang labanan, hindi ba? Muling sambit ni Jonas. Hindi nakasagot si Brian. Gustuhin man niya, wala naman siya magagamit na pangontra o kahit mutya man lang na pwedeng ipandaban sa aswang na gumagambala sa kanyang tiyuhin. Kaya naman napasunod siya ng tingin kay Jonas nang ayusin nito ang higaan nila. Mas mabuti pang magbihis ka na. Bababa lang ako sa kusina para tulungan si Tiyo na maghanda ng hapunan natin. Huminga si Brian ng malalim. Parang hindi man lang nabahala si Jonas kahit malaman nitong may gumagambala nga kay Tio Rafael. Sa bagay, palagi na din naman niyang tinatanggi kay Jonas na hindi niya trabaho ang sumugpo sa mga aswang, kaya bakit pa ito mangungulit sa kanya? Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang tawagin siya ni Jonas. Maghahapunan na raw, kaya hindi na siya nagtagal at kaagad nang bumaba papunta sa kusina. Naging maayos at matiwasay naman ang kanilang paghahapunan. Nagpresenta si Brian na hugasan ng pinggan. Si Jonas naman ang naglinis sa mesa habang nagpaalam naman si Tio Rafael na may gagawin sa kanyang opisina. Jonas, itatapon ko lang tong basura. Paalam niya sa kaibigan at nagtungo na kaagad sa likod ng bahay, dala ang garbage bag. Malaki at maaliwalas ang bakuran ni Tio Rafael. May mga halaman din naman at may kataasang bakod. Hindi niya lubos maisip kung paano nagagawang manahan ni Tio Rafael na mag-isa kung ganyang palagi naman pala siyang ginagambala ng aswang. Kailangan ko nang kalimutan ng mga aswang at ang tungkol sa albularyo. Malayo na ako sa probinsya. Hindi na ako dapat nagpapasakop sa salita ni tatay. Mariin niyang wika sa kanyang sarili. Itinapon niya sa mas malalim pang basurahan ang kanyang dala. Pagkuway tumalikod at nagpasyang pumasok na sa loob ng bahay. Hindi niya na napansin ang isang babaeng kanina pa nakatayo sa may nakahilerang yellow tops. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi nito maiwasang magpakawala ng malapad na ngisi, kung saan ang kanyang may katulisang pangil ay dahan-dahan ng lumilitaw at ang mabalasik na mga tingin ay napalitan ng pagkatakam na alam niyang pagtatagumpayan niya mamaya kapag gumapang na siyang muli sa tahanan ng pinaka-aasam niyang biktima. Pasado 10:00 na nang magpasya si Brian na mahiga sa kama. Nauna nang matulog sa kanya si Jonas. Ayon sa binata, kailangan nitong gumising na maaga para masamahan si Tio Rafael sa pagpunta sa palengke.
Kailangan nilang makabisa ang lugar na bago nilang titirhan. Siya naman ay aalis din bukas at magpapahatid sa kanyang tiyuhin sa universidad kung saan siya mag-aaral bilang isang iskolar. Kaso lang, ilang minuto na rin siyang nakahiga, ngunit ayaw siyang dalawin ng antok. Hindi niya alam kung namamahay lang ba siya o talagang pinag-uusapan siya sa kanilang probinsya. Ganito kasi ang nararamdaman niya kapag nababanggit siya ng mga magulang kapag malayo siya sa kanila. Nakakaramdam siya ng pagkabalisa at hindi mawaring kutob. Pabaling-baling lang siya sa higaan, hindi mapakali at nakatitig sa kisame. Ilang sandali pa, bigla na lang nabingi ang binata sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Dito niya na napagtantong may kakaibang nangyayari. Bumangon siya at mariing sinapo ang kanyang ulo. Sumabay pa sa kirot ng kanyang sentido ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng matinding pagkahulas. Pakiwari ni Brian ay parabang may mga matang nakatitig sa kanya at minamatyagan ang kanyang bawat galaw. Dahil doon, nakiramdam ang binata. Dito niya napagtantong may ingay nga siyang naririnig at nagmumula ito sa kanilang bubungan. Tila ba mga kukong dahan-dahan na kumakalmot, ngunit ang pinakamatindi ay ang paglipat nito sa may bintana. Saka nakita ni Brian ang maingat nitong pagbukas dahil wala yung seradura. "Aswang bang nakikita ko?" tanong niya sa kanyang sarili. Hindi siya kaagad nakagalaw. Kinilabutan siya ng husto. Para bang sinasabi ng kanyang diwa na may kung anong nilalang sa labas ang nagpupumilit na pumasok. Nanuyo ang lalamunan niya kaya pinili niyang huminga ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili at gamitin ang pinakamadaling paraan para matalo ang takot. Ang magdasal. Ngunit nakakailang minuto na siya sa pagbigkas ng mga makadiyos na salita ay nariyan pa din ang nilalang at tila ba ikinatutuwa pa ang kanyang ginagawa. Dito na si Brian nagpasyang kumuha ng pamalo, ngunit walang ibang mayroon sa kanilang silid maliban sa walis tingting na siyang mahigpit niyang hawak. Noong mga oras na yon, naisip niyang sugurin na ang nilalang at sitahin kung ano ba ang sinisilip-silip niya dito sa bahay ng kanyang tiyuhin. Ngunit naunahan siya ng takot. Pakiramdam niya, isang malaking pagkakamali ang gagawin niya sakali mang sugurin niya ng walang matinong plano para tugisin ang nilalang na yon. Nagpasya siyang gisingin ang kaibigang si Jonas. "Jonas, gumising ka pare! May napapansin ako sa labas!" Nakailang yugyug pa siya sa kaibigan bago ito pumungas-pungas at bumangon. "Magpatulog ka naman, inaantok pa ako eh." Wika ni Jonas kaya malakas niya itong niyugyug ulit na labis nitong ikinagulat. Dali-daling bumangon ang lalaki at nagtatakang napatingin sa kanya. "Namamahay ka ba?" tanong nito na marahas niyang ikinailing. "May nakita ko, Jonas. Kailangan mo akong tulungan." "Ano ba kasi nakita mo?" "Isang aswang, Jonas, at malamang siyang aswang na palaging gumagambala sa tiyuhin ko. Kung ganun, kailangan natin siyang itaboy." Nang mahimasmasan na ito ng tuluyan, magkapanabay silang tumayo at walang ingay na nakiramdam sa susunod na kilos ng kung sino mang pangahas. Dito niya na napansin ang nakagugulantang na mata mula sa maliit na siwang na nilikha ng pagbukas sa kahoy na bintana. May mapupulang mata na nakasilip sa kanila. Napamura si Jonas at dumampot ng matigas na bagay na nasa mesita at binato ang bintana. Lumikha ito ng ingay, dahilan para mataranta ang aswang sabay lundag sa bakuran. Dito na natakot si Jonas dahil animo malaki pa sa kalabaw ang nagtatatakbong ingay ng paa na dumadagundong sa paligid.
Bawat hakbang niya kasi ay tila ba bumabangga ang malaking katawan nito sa dingding at nag-iiwan ng bakas ng pagkabiyak. Mabilis na napansin ni Jonas kung saan banda naroon ang aswang. Matalas ang kanyang pakiramdam at tila ba kasing husay na din ng isang tunay na albularyo kung kumilos. Pakiwari ni Brian ay nanliliit siya ng husto sa kaalamang siya pa man din sana ang anak ng tunay na albularyo. Tinakbo ni Jonas ang likod bahay sabay bukas pabalya ng pinto. Inaawat sila ni Tio Rafael na nagising din sa komosyon, ngunit hindi nagpapigil si Jonas. Talagang lumabas siya ng bahay at galit na nagmumura kahit wala namang kausap. Jonas, anong ginagawa mo? Nandito lang siya sa paligid, Brian. Pinagtatawanan tayo. At may balak pa talaga siyang bumalik. Para bang pinaglalaruan lang niya tayo at sinusubok ang kakayahan natin. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Naguguluhan na bigkas ni Brian. Naaamoy niya na anak ka ng albularyo, Brian. Kung kaya mo lang sanang labanan ng aswang at Tita Boy, siguradong hindi siya nagdidiwa ngayon. Bumaling si Jonas sa kadiliman at pilit na sumigaw. Kung sino ka man pangahas ka, wag na wag ka magkakamaling pakialaman kami. Nananahimik lang kami sa bahay na to. Mula ngayon hindi mo na kami guguluhin. Sabi niya, wag na wag daw silang masilip-silip ng aswang sa bintana kung ayaw nitong bulagin ni Jonas ang mga mata niya. Mabuti na lang, natahimik na din ang paligid, tanda na wala nang nilalang na pwedeng gumambala sa kanila. Marahil umalis na ang aswang at hindi na magtatangkang bumalik pa. Mukhang wala na ang aswang. Sana lang may magaling tayong albularyong kasama. Malamang hindi magkakamaling pumunta dito ang aswang at sugurin tayo. Hindi nakapagsalita si Brian at mula noon, hindi na naging matiwasay ang kanyang pagtulog sa gabi. Palagi na lang siyang nagigising at natatagpuan ang sariling nangangatog sa takot. Mas madalas sa panaginip niya dumadalaw ang nasabing mga nilalang. Nakikita niya kung paano nagbabago ng anyo ang isang babae at nagiging aswang. Nasasaksihan ang walang humpay nitong pag-atake sa kanya na para bang gigil na gigil silang mapatay siya. Mabuti na lang sa tuwing babangon siya ng hating gabi ay naaalalayan siya ni Jonas. Hindi ko na kaya, Jonas. Nahihirapan na ako. Minsan ay wika niya sa kaibigan. Naawa naman si Jonas sa kanya kaya halos tumayo na din itong kapatid para alalayan at gabayan siya sa lahat ng bagay. Nakita niyang pasumandaling tumayo si Jonas at hinila ang bag na dala nito nang lumuwas sila. Binuksan ang lumang zipper nito at may inilabas. Isang lumang kahon na pamilyar sa kanya. Ang kahong pinakaiingatan ng kanyang tatay Karding. Anong ginagawa ng kahong yan dito, Jonas? Hindi ba kay tatay yan? Yumuko si Jonas. Humingi ng paumanhin. Oo, Brian. Hindi ko matanggihan si Tatay Karding nang sabihin niya sa akin na dalhin ang mga bagay na ito. Nakatitiyak daw kasi siya na magagamit mo ito pagdating natin dito. Lumapit siya sa kaibigan at tinanggap ang kahon. Nakita niya ang laman nito matapos niyang buksan. Mga langis, libreto, punyal at buntot pagi. May insenso at asin na alam niyang ginagamit sa pagtatawas at may isang lalagyan pa na puno ng abo na alam niya magagamit kapag may nakasagupang aswang. Nakamamatay ang abo na yon, lalo na't ito ay hindi pangkaraniwan na abo mula sa kahoy kundi abo mula sa patay na tao. Alam niyang kakailanganin mong lahat ng mga ito, Brian, dahil kahit anong tanggi mo sa kapalarang naghihintay sa'yo, hindi mo raw ito talaga maiiwasan. Nakatakda ka na maging katulad niya at hindi lang basta pangkaraniwang albularyo matatanggap mong pamana. Ikaw ay magiging tagasupil ng aswang o yung tinatawag na santigwar. Kaya sana, huwag mo nang iwasan yung mga bagay na talagang nakatakda para sa'yo. Yan ang tadhana na kailangan mong sundin para maayos ang buhay mo. Hindi nakasagot si Brian sa tinuran ng kanyang kaibigan. Ngayon niya dahan-dahan na nakikita kung ano ba talaga ang pinupunto nito. Mahirap pero kailangan niyang paniwalaan.
Kapag nagpatuloy siya sa pagmamatigas, alam niyang siya rin lang ang mahihirapan. Ayaw niya nang humantong sa pagdurusa ang kanyang tahimik na pagtupad sa pangarap. Ngunit humarap siya kay Jonas at sinabing, Itago mo na muna ang mga bagay na yan. Pag-iisipan ko ang alok ni tatay. Alam niya naman na hindi habang buhay niyang pwedeng kontrolin ang buhay ko. Saka tinalikuran ang kaibigan. Kahit ilang beses na siyang may nararamdaman na kakaiba sa tinutuluyan, patuloy sa pagbibingi-bingihan si Brian. Mas gusto niyang isipin na katang-isip lamang ang lahat ng bagay na gumagambala sa kanya. Mga guni-guni. Kaya ipinagpatuloy niya ang buhay at inabala ang sarili sa pag-aaral. Pilit niyang kinalimutan ang tungkol sa aswang at sa panggugulo nito. Dumadaan pa siya sa simbahan para araw-araw na humingi ng blessing para sa kanyang kaligtasan. May ibinigay na holy water at rosaryo ang pari na kanyang naging kaibigan na rin kalaunan. Regular ding sumasama sa Bible study si Brian, nangunguna sa aktibidades ng simbahan at marami pang iba. Kagaya ngayon na may prayer meeting ang mga kasamahan niya at inuudyukan pa siyang maging isa sa mga sakristan, hindi siya tumanggi para tuluyan na siyang lubayan ng masasamang elemento. Nang makauwi siya sa bahay, naginhawahan si Brian. Malakas ang kutob niya na wala nang manggugulo sa kanya ngayon at alam niyang kahit paano ay matatahimik na siya. Ngunit ang lahat ng yon ay naging isang malaking pagkakamali niya lang pala. Isang gabi, dumating si Brian sa bahay mula sa simbahan na hindi na tinigilan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Dati niya nang nararamdaman ito, yung parang may mangyayari na hindi maganda sa kanya. Mas grabe nga lang ngayon, paano'y may napapansin na siyang mga bagay na labis niyang ikinakatakot ng husto. May mga naririnig siyang boses. Hindi niya tiyak kung ang mga ito ay bunga lang ba ng malikot niyang imahinasyon o nangyayari na ngang talaga. Nahihirapan siyang alalahanin ang lahat dahil pinagtitibay niya ang pananampalataya sa Diyos bilang tagasunod nito. Bakit may mga napapansin pa rin akong ganito? Lumapit na ako sa Panginoon. Naging tapat akong tagasunod niya at tinalikuran ang lahat ng kaalaman ko tungkol sa pag-aalbularyo. Pero bakit ganito? Mas lalo lamang lumalala ang sitwasyon. Pinakiramdaman ni Brian ang paligid. Nagkataong wala si Tio Rafael dahil may lakad ito. Si Jonas naman ay umuwi ng probinsya at binisita ang mga magulang. Kaya naman mag-isa lang siya sa bahay. Wala pang katiyakan kung kailan makakauwi ang kanyang tiyuhin, kaya naman naging alerto siya sa kanyang nararamdaman. Hindi nga siya nagkamali. Ilang minuto lang ang nakalipas mula nang dumating siya sa bahay ay may kumalabog na naman sa bubungan ng kanilang bahay. Parang yapak lang ng ibon pero alam niyang masigit pa doon ang nasa bubungan. Hindi nga lang niya makita kasi nasa loob siya ng bahay. Nanginginig na nag-isip siya ng mga bagay na kailangan niyang gawin. Sadyang nahihirapan na siyang intindihin ang mga bagay na ayaw niya talagang tanggapin. Lubayan mo ako, aswang! Wala akong pakialam kung ano man ang nais mo mangyari. Hindi kita lalabanan! Kumalampag ang nilalang sa bubungan pero hindi nagpakita. Hindi siya ginawan ng masama ng aswang pero binangungot siya habang natutulog. Ito ang dahilan kung bakit nilagnat si Brian ng halos 1 linggo. Nang hina at naratay siya sa kama. Kapag pinipilit naman niyang bumangon ay nahihilo siya at nahihirapan na huminga. Nag-aalala na tuloy si Jonas sa kanya. Ano ba kasing nararamdaman mo, Brian? Kailangan na nating ipaalam kay Tia Lemmy ang nangyayari sa'yo. Wag! Hindi nila pwedeng malaman kung ano nangyayari sa akin. Mapapagalitan lang ako ng mga magulang ko, lalo na ni tatay. Pero Brian, hindi naman habang buhay na dapat mong iwasan ng nakatakda. Alam mo, ikaw lang din ang magdudusa. Hindi nakinig si Brian sa sinabi ng kanyang kaibigan at tinalikuran ito. Alam niyang labis itong magtatampo dahil ito pa ang tumanggap sa mga bagay na ibinigay ng kanyang ama, ngunit talagang buo na ang kanyang loob at gusto nang mamuhay ng normal. Hindi pa man siya nakakatalikod,
ay hinawakan na ni Jonas ang kanyang balikat. Talaga bang gusto mong mamatay, Brian? Hindi mo ba alam na ang isang nalalapit ng maging albularyo ay may sariling tadhana? At binibinyagan sila ng pagsubok. Ikaw halata naman na binibigyan ka na ng pagsubok pero parang binabaliwala mo pa rin yun. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay na maski si tatay ay nag-aalala ng lubusan sa akin. Ayaw ko namang sabihin sa kanya ang totoo. Natatakot ako na baka kapag nalaman niya ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito ay mapapagalitan niya ako. Kaya hayaan mo na muna ako, Jonas. Napahinga ng malalim si Jonas dahil sa kanyang sinabi. Ikaw ang bahala, pre. Pero tandaan mo, lagi lang ako nakaalalay sa'yo kahit pa magmatigas ka. Lumipas pa ulit ang ilang araw at muli na namang nalagay sa bingit ng kamatayan si Brian. Maski ang kanyang tiyo Rafael ay labis na ding nag-aalala. Pabalik-balik lang sila sa ospital, ngunit walang nangyayari. Palagi siyang tinatanong kung ano ba ang nararamdaman niya, ngunit wala naman siyang matinong maisagot. Para sa kanya ay labis na siyang nahihirapan. Brian, anak, tiyuhin mo ko. Pwede mong sabihin sa akin kung ano ba talaga nangyayari sa'yo. Narito lang ako at nakaalalay palagi sa'yo. Sana naman hayaan mo akong makatulong. Umiyak si Brian at napatulala. May punto ang kanyang tiyo Rafael. Wala namang mangyayari kung hahayaan na lamang niyang ilihim ang kalagayan niya at wag na itong bigyan pa ng importansya. Kaya naman pikit matang ipinagtapat niya ang lahat kahit walang kasiguruhan na maiintindihan nito ang nais niyang ipahiwatig. Nang matapos siyang makapagsalita, tumango-tango lang si Tio Rafael. Sabi nito may punto naman talaga ang tatay Karding niya. Kahit daw abogado si Tio Rafael ay naniniwala siya sa makalumang pamamaraan ng panggagamot kagaya ng ginagawa ng mga albularyo. Bakit raw hindi? Gayong ang kanyang tiyo Rafael ay isang albularyo na hindi man halata ay palihim na gumagamit ng kakayahan na taglay ng isang herbal na manggagamot. Kaso lang, literal na panggagamot lang ang alam nito at hindi kagaya ng kanyang mga magulang na may halong pagsusupil ng aswang. Pagiging santigwarang minana mo, Brian. Kaya hindi mo masasabing talagang boring ang maging isang albularyo. Sila ang tinatawag na white witch, kumbaga. Dahil gumagamit sila ng puting mahika para magpagaling ng mga may sakit. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin. Walang masama sa pagiging isang albularyo. Ito raw ay nakalinya na sa kanilang pamilya at pinagmulang lahi kaya wala silang magagawa kundi ang tanggapin ito ng maluwag sa kanilang kalooban. Hindi na nakasagot si Brian nang iwan siya ng kanyang tiyuhin. Marahil binibigyan siya nito ng tamang pagkakataon para makapag-isip. Kaya naman, makailang ulit niyang tinimbang ang mga bagay-bagay. Alam niya na siya lang ang makakaayos sa lahat ng kanyang problema. Hanggang sa maalala niya ang mga kagamitang ipinagkatiwala sa kanya ng ama na nasa pangangalaga ni Jonas. Kailangan ko makuha ang kahon na yon. Hindi ko na kayang baliwalain ang mga bagay na alam kong nakatakda talaga para sa akin. Kahit nahihirapan, tumayo siya at hinanap ang mga kagamitan. Nakita naman niya kaagad ang mga ito. Isinuot niya ang habak at ang iba pang mga munting garapon na alam niyang nagsisilbing proteksyon ng isang albularyo. Niyakap niya na ang nakatakda niyang maging panibagong katauhan na alam niyang magtatanggal ng kanyang karamdaman. Pinakiramdaman niya ang sarili nang lumipas ulit ang ilang mga araw. Dito niya napapansing medyo gumagaan na ang kanyang pakiramdam na labis niyang pinagpapasalamat. Naging maayos na ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na nga siyang gumaling. Dito niya napagtanto na may mga bagay nga naman talaga na hindi niya kailangang talikuran. Masaya naman siyang kinausap ni Jonas. Natutuwa ako na paunti-unti mo nang tinatanggap ang pamana mo. Bungad kaagad nito sa kanya na ikinangiti niya. Maraming salamat sa iyo, Jonas. Ikaw naman talagang tumulong sa akin na magising sa katotohanan. Naging masigasig na si Brian sa pag-iensayo sa kanyang kaunting kaalaman bilang isang santigwar, isang uri ng albularyo na nakikipaglaban sa aswang. Sa sobra niyang pagsisikap,
hindi niya namalayang marami na siyang natutuklasan at nalalaman. Nakakatulong na din siya sa iba at nagiging matapang na kapag kaharap niya ang aswang. Isang gabi, nagkataong mag-isa lang ulit siya sa bahay nang may bigla siyang naramdaman. Isang uri ng presensyang alam niyang tanging aswang lamang ang pwedeng magmay-ari. Mabilis niyang kinuha ang kanyang buntot pagi at nakiramdam sa paligid. "Sino ka mang pangahas ka? Hindi ka makakapasok sa bahay namin!" Singhal niya na ikinahagikgik ng isang matandang babae sa may labasan. Kinilabutan ng husto si Brian sa nakita. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang dapat niyang maramdaman habang pinagmamasdan ang paligid. "Pogi, papasukin mo ko. Gutom na ako. Kahit isang kagat lang mula sa daliri mo." Galit na sinamaan niya ng tingin ang matanda, saka ito sininghalan. "Nababaliw ka na ba? Dapat lang nalubayan mo na ako. Baka putulin ko ang dila mo!" Singhal ni Brian. Hindi mo magagawa yan. Kaya kitang saktan. Hindi ka man matakot sa akin ay alam kong mahihindik ka kapag nagbago ako ng anyo. Sigaw ng matandang babae. Kinalampag nito ang pinto na labis namang ikinasindak ni Brian. Kinikilabutan na nga siya ay halos hindi pa niya alam kung paano malalabanan ng aswang na gustong manakit sa kanya. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling o kung ano ang kailangan nito sa kanya. Lalong naging mas mariin ang hawak ni Brian sa kanyang pangontra. Magpapasya na lang sana siyang kalabanin na ang matanda kung hindi lang biglang nagliwanag ang kahon na kinalalagyan ng mga pangontra, kaya naagaw niyon ang kanyang atensyon. Bakit kaya nagliliwanag ang kahon? Naitanong niya sa kanyang sarili at naisip na tingnan kung ano ba ang mayroon doon. Marahan niyang nilapitan ang kahon nang hindi na niya pinapansin ang panggugulo ng matandang babae na dahan-dahan na ring nagbabago ng anyo. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw man lang niyang makaramdam ng sindak kahit pa nakakatakot naman talaga ang mukha ng ginang. Namangha siya na mabuksan ang kahon at makita ang isang kumikinang na kwintas na may malaking pangil bilang palawit. Tila ba inaakit siya nitong isuot ang nasabing kwintas kaya hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili at tuluyan na nga nagpalamon sa mapang-akit nitong liwanag. Dinampot niya ang kwintas at isinuot yon sa kanyang leeg. Nang maisabit na ito sa kanyang katawan ay napasigaw si Brian dahil nakarinig siya ng napakaraming boses na nagsisigawan. Tila ba nilalansi siya ng mga boses na yon. Nagtatalo kung ano ba ang gusto nilang ipahiwatig sa kanya dahil sa kanilang pagsigaw, kaya naman napatakip si Brian ng kanyang tainga. Ayaw niyang pakinggan ang sino man sa kanila, kaya pilit niyang nilalabanan ng ingay na tila ba bumubulong sa kanyang pandinig. "Ano bang nangyayari sa akin?" Singhal ni Brian sa kanyang sarili. Mula sa karimlan, bigla niyang narinig ang boses ng kanyang tatay Karding. Tila ba sobrang tuwa nito sa nabalitaan na ang mga bagay na pinilit nitong ipamana sa kanya ay tuluyan ang tinanggap ni Brian. "Huwag mong huhubarin ang kwintas, anak. Yan ay isang agimat na magtatanggol sa iyo sa lahat ng klaseng kapahamakan. Kailangan mong tiisin at indahin ang ingay. Kailangan mo yan para matalo mo ang aswang." Umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ama, kaya napanatag si Brian. Hindi na nga niya ininda ang mga maiingay na boses na kanyang naririnig hanggang sa kalaunan ay naglaho na rin ang mga ito. Saka pa lamang napakalma ni Brian ang kanyang sarili. Buong akala niya talaga ay mahihirapan siyang kontrolin ang kanyang bagong suot na kwintas. Kilala niya ang wangis ng ngipin na yon, isang pangil na nagmula sa isang buwaya. Sa pagkakaalam niya, mabisang pangontra ang nasabing pangil mula sa mga kalmot, sa baril at magtataglay ng kakaibang lakas ang sinumang mangangalaga nito. Mabuti na lang
Kahit hindi siya interesado sa mga pinagsasasabi ng aswang ay may balak pa rin siyang patahimikin ito. Kaya naman inihanda na niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang labanan ang aswang. Muli nitong kinalampag ang pinto at nagpupumilit na pumasok. Sa hindi malamang dahilan, hindi makapasok ang nilalang sa kanilang bahay. Sa bagay, ayon sa kanyang butihing tiyo, kahit hindi nito kayang kalabanin ng aswang, ay marunong itong maglagay ng mga pangontra para hindi tuluyang makalapit ang aswang. Maliban pa ron, ang aswang na hindi inimbita sa tahanan ng isang tao ay hindi talaga makakapasok kahit kailan. Umatras si Brian at dahan-dahang lumayo sa pintuan. "Lubayan mo ako kung ayaw mong patayin kita at katayin dito mismo sa loob ng pamamahay ng tiyuhin ko!" Humalakhak lang ang nilalang. "Aba, matapang ka! Sa tagal ng panahon na ginugulo mo kami, isipin mo na lang nagagantihan na kita ngayon sa kasamaan mo. Kaya wag mo nang pangarapin pa na makapasok dito. Gugutay-gutayin ko yung katawan mo hanggang sa hindi ka na mabuhay pa!" Tinakbo na ni Brian ang pintuang papunta sa kusina. Dito siya dumaan para abangan ang aswang sa labas. Alerto ang kanyang pakiramdam. Panay ang palipat-lipat ng tingin. Walang balak palampasin kahit nakatiting na pagkakataong mahahanap ng aswang para makapanakit. "Ngayon ko na dapat tapusin ang kahibangan mo. Hindi ka na mabubuhay pa dito sa mundo." Base sa kanyang nakikita, isang aswang kubot ang makakalaban niya. Sa kabila kasi ng katandaang taglay ng babae, ay mababakas ang tunay nitong kagandahan noong kabataan nito. Napagtanto kasi nila na maraming uri ang aswang kagaya ng manananggal, tiktik at ang pinakamalakas sa lahat ng uri, ang bangkilan. Pero kahit minsan hindi pa niya nakita ang mga ito ng personal. Ginusto niyang makasaksi ng pagbabagong anyo para maniwala ang mga tao na may katotohanan nga ang mga bagay na kinatatakutan ng lahat. Ngayong nasa harap niya na ang isang nilalang na magpapatunay noon, kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Inihanda niya ang kanyang buntot pagi at muling hinataw ng kaibilis ding makarating ang aswang sa kanyang kinaroroonan. Umatungal ito at nagwala pero hindi naman nito magawang umangal. 3 beses niyang hinampas ang aswang at sinigurong hindi ito makakapagbagong anyo ng tuluyan, ngunit nagkamali siya ng akala. Nang muling lumukso ang matanda para atakihin siya, ay nasaksihan pa niya kung paano nagbago ang anyo nito at naging isang kahindik-hindik na aswang. Umangil ang nilalang, sabay sumugod sa kanya. "Hindi mo ako matatalo! Mas malakas ako sa'yo!" Sigaw ng aswang, kaya mabilis niyang hinawakan ang kanyang kwintas na mula sa pangil ng buwaya. Nagpagulong-gulong silang dalawa sa lupa habang nagpapalitan ng malalakas na sapak at kalmot. Wala nang pakialam si Brian kung babae man at matanda pa ang kanyang kinakalaban. Tutal naman nakikita niya kung gaano ito kalupit makipaglaban at makapanakit, ay alam niya na agad na hindi siya dapat magpatalo. Binigwasan niya ang aswang kagaya ng kung paano ito kalakas na hinawi siya at tumilapon. Dumugo ang ilong ng aswang, ngunit sa halip na pula ay itim ang dugong dumaloy sa mukha nito. Kaya naman gayon na lang ang galit na naramdaman ng nilalang at ninais na kaagad na gumanti. Gamit ang kanyang mahabang dila ay ipinulupot niya ito kay Brian, ngunit mabilis din palang nakagalaw ang binata at walang pakundangang pinutol yon. Ang atungal ng aswang ay tila ba katapusan niya na. Sumigaw siya na parang wala ng pag-asa pa hanggang sa mapaatras na kay Brian. Magkasing lakas sila, magkasing bilis, at magkasing talino kung gumawa ng diskarte. Alam niya magiging patas lang ang laban. Kailangan niya makalamang. Kaya napagtanto ng aswang na kailangan niya munang magpalakas at mambiktima ng tao para madagdagan ang kanyang kakayahan. Ito ang lihim na sikreto ng mga aswang na gustong mas umangat pa sa kanilang kalaban. "Mukhang hindi ito ang tamang panahon para talunin ka. Magbabalik ako at titiyakin na malalantakan ko na ang puso mo at ikaw ang kakatayin ko." Sigaw ng aswang at kaagad na lumayo sa lugar na yon. Walang nagawa si Brian kundi ang hayaan na lamang ang aswang na makaalis.
Hindi niya na ito ginawang habulin dahil alam niyang babalik din naman yon. Sigurado siyang may binabalak na masama ang aswang na kailangan niyang paghandaan. Kinabukasan, siya namang pagdating ni na Jonas at Tio Rafael. Nagtaka sila kung bakit magulo sa bakuran. Makailang beses pa silang nagpaikot-ikot kaya naman hindi na nakatiis si Brian at ipinaalam niya na sa dalawa kung ano ang nangyari. May nakasagupa akong aswang. Tipid lang ang pagkakawika niya pero batid niyang tumatak sa mga isipan ng dalawang mahalagang tao sa buhay niya ang kanyang sinabi. Alam niyang may matutuwa sa kanyang naging desisyon. Lalo na at kumislap ang mga mata ni Jonas nang makitang suot niya ang anting-anting. Tinanggap ko na, Jonas. Alam ko magiging maayos din ang lahat. Hindi ko naman inaasahan na matutuwa sa akin si tatay. Pero ang pagtanggap sa tadhanang nakatakda kong suungin ang kailangan kong gawin. Hindi naman ibig sabihin ito ay kinakain ko nang sinabi ko noon na kahit kailan ay hindi ko tatanggapin ang pamana ni tatay. Tinanggap ko ang kakayahang ito dahil kailangan at nararamdaman ko na oras na para gamitin ang mga ito. Tumango si Jonas sa narinig niya mula sa kaibigan. Alam niyang maprinsipyo si Brian at hindi basta-basta umaatras sa kahit na anong laban. Salamat naman at pinili mo nang harapin talaga ang tunay na landas na kailangan mong tahakin. Alam kong hindi magiging madali, ngunit asahan mong nasa likod mo lang ako, Brian. Mula nang tanggapin niya ang mga bagay na may kinalaman sa pagiging santigwar, nakikita na ni Brian ang tunay na kulay ng mundong kanyang kinabibilangan. Mabilis na niyang nakikilala ang aswang at ang tao. Alam na niya ang mga kahinaan at kakayahan nito. Sa katunayan, sa universidad na kanyang pinapasukan ay may kinatatakutan din silang aswang, si Aling Adelpha. Ang ginang ay matagal ng kusinera ng kanilang school cafeteria. Marami din ang nakakasaksi ng hindi pangkaraniwan na bagay na pinaggagawa ni Aling Adelpha sa kanilang eskwelahan. Naroong nagtatago ito sa stock room o natutulog sa mga abandonadong silid-aralan. Kung minsan naman ay nahuhuli si Aling Adelpha ng mga batang estudyante na nagbabaon ng mga malalansa at may dugo-dugo pang karne na hindi nila malaman kung anong klase ba ng hayop ang pinagmulan. Minsan naman para matigil na ang kanilang pagtatalo, nagkonklusyon na kaagad ang mga tao na ang kinakain ni Aling Adelpha ay laman ng kauri nilang tao, kaya gayon na lang ang paghanap ng ebidensya ng mga ito para mapatunayang aswang nga ang ginang. Isa na sa naghahanap ng patunay ay sina Brian at ang kaklase niyang si Kiko. Kaso lang hindi sila nagkasundo sa paraan na gagawin nila, kaya ang nangyari ay nagkanya-kanya sila ng paghanap ng matibay na ebidensya. Nang gabing yon nila isinagawa ang pagmamatsyag, ngunit nahuli kaagad ni Aling Adelpha si Kiko. Nahuli ito sa aktong nagbabagong anyo ang matandang aswang. Hindi nagustuhan ng ginang ang kapangahasan ni Kiko, kaya naggalit si Aling Adelpha. Sinugod ito ng aswang at pinagkakalmot. Walang nagawa si Kiko kundi ang magsisigaw. Hindi niya napaghandaan ang mga ganitong pagkakataon dahil ang buong akala niya ay magagawa niya ang lahat ng ito ng malinis at walang kaingay-ingay. Naging piping saksi si Brian at piniling hindi gumalaw sa pinagtataguan sa halip na tulungan ang kanyang kaibigan. Ngayon ay nasagot na ang mga tanong ni Brian tungkol sa ibang estudyante, mga guro at empleyado na nawawala at hanggang ngayon ay hindi pa nahanap. Pinatay ito marahil ng matanda at nilantakan na parang kinatay na manok. Hindi ko akalain na napakarami palang masasamang nilalang sa mundo. Tapos tumatanggi pa ako na tanggapin ang pamana ni tatay na para din naman sa kabutihan ng lahat. Nakakaawa ang mga taong walang kalaban-laban. Mamamatay silang hindi man lang maipapaalam sa kanilang mga pamilya ang tunay na nangyari sa kanila. Naaawa niyang wika habang nakatingin sa kanyang kaklaseng si Kiko. Umulwak kaagad ang masaganang dugo ng binata sa sahig kung saan tila batang uhaw sa mahabang paglalakbay na itinapat ni Aling Adelpha ang kanyang bibig para doon pumasok ang lahat ng dugo.
Mabait naman si Kiko at walang ibang hinangad ang katotohanan, pero hindi man lang ito binigyan ni Aling Adelfa ng pagkakataon para mabuhay. Tila ba isang sumpa ang maipaalam sa iba ang kanyang nakasisindak na taglay ng pagkatao. Inilabas ni Brian ang kanyang daladalang langis. Ipinahid niya yon sa kanyang katawan para hindi siya malanghap ng aswang. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Aling Adelfa, kaya tinawag niya ito. Aling Adelfa, itigil mo na yung ginagawa mo. Huwag mong papatayin si Kiko. Bumaling sa kanya ang aswang na may nanlilisik na mga mata. Sino ka para utusan ako? Matagal ko nang ginagawa ang bagay nito, kaya wag mo na akong pag-aksayahan ng panahon, santigwar! Paano mo nalaman na santigwar ako? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Wala ka na doon kung may nalalaman man ako. At muling binalingan si Kiko na lupasay na at nanghihina. Buong akala ni Brian ay titigilan na ito ni Aling Adelfa, ngunit nagkamali siya. Sa halip ay binutas nito ang katawan ng kawawang lalaki at tinanggalan ng mga laman loob, saka sinipsip ang dugo. Nagulat si Brian nang makitang tuloy-tuloy lang si Aling Adelfa sa ginagawa nito. Hinanap pa ang mga natitirang laman sa tiyan, kaya hinaluka yon na parang manok. Nang makita nito ang kanyang baga, ay nanginginig sa galak na dinampot yon. Yon ang binutasan ni Aling Adelfa, saka sinipsip ang laman ng baga na mas lalong nagpasama sa pakiramdam ni Brian. Pakiwari niya, babaliktad na ang kanyang sikmura habang pinagmamasdan ang nakakatakot na itsura na matandang hayok na hayok sa pagkain ng laman ng baga. Halos ayaw na nga nitong tumigil sa kalalantak at sarap na sarap pang sinimot ang natitirang mantsa sa kanyang kamay. Maliban kay Brian, may iba pang nakakita sa ginawa ng matandang kusinera. Yon ay ang alalay nitong si Katya. Gimbal na gimbal ang babae sa kanyang nasaksihan. Hindi niya lubos akalaing magagawang saktan ni Aling Adelfa ang mga inosenteng estudyante. Nakikita niya din si Brian, ngunit hindi niya alam kung paano ito tatawagin. Tila kakapusin na si Katya ng hininga dahil sa nakikita niyang ginagawa ni Aling Adelfa. Kahit anong titig niya sa matanda ay animo isa itong buhay na bangungot na walang ibang gustong gawin kundi ang mabiktima silang lahat para wala nang mabuhay pa. Mabuti na lang gumawa ng paraan si Brian para malapitan siya. Hindi niya na alam kung ano ba ang dapat gawin, lalo na't labis-labis na pagkagimbal ang kanyang nasaksihan. Katya, anong ginagawa mo rito? Wika ni Brian sa babae. Kita niya sa mukha ng dalaga ang labis na pagkatakot. Malamang nagimbal ito sa mga nasaksihan. Nanginginig na umiyak si Katya at sinabi kay Brian na nakita niya ang ginawa ng aswang. Halos mabaliw siya sa kaiisip kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Sinundan ko si Aling Adelfa kasi ang sabi niya, nangungulila siya sa mga namayapang anak niya. Ngunit ibang nakikita kong ginagawa niya ngayon. May nilalantakan siyang tao. Niyakap ni Brian si Katya at sinabihang huwag aalis. May kailangan lang silang gawin nang sa gayon ay magawa nilang talunin ang matanda at maigapos. May alam si Brian na ritual para pahinain ang kakayahan ng aswang na si Aling Adelfa. Sa katunayan, dala niya ang mga kagamitan sa pagtatawas at paglilinis ng katauhan ng aswang nang sa gayon kung nayanggaw lang ang ginang ay magagawa pa itong maibalik sa dati. Dito ka na muna, Katya. Kailangan kong kunin ang aking mga kagamitan para malabanan natin si Aling Adelfa. Dahil sa matinding takot ay walang nagawa ang dalaga kundi ang tumango. Bago lumisan ay may iniabot na cellphone si Brian kung saan nakarecord ang lahat ng kababalaghan na ginagawa ni Aling Adelfa. Umalis naman kaagad si Brian at naiwan si Katya. Nanahimik lang naman siya sa kanyang kinaroroonan, ngunit sadyang malakas yata ang pang-amoy ni Aling Adelfa at nagawa siyang lingunin ng matandang aswang. Aba, at may isa pang lapastangan! Gimbal na wika ng aswang na ikinasindak ni Katya.
Hintakot siyang napaatras at halos mahimatay sa pagtakbo paalis sa pinagtataguan. Dala niya ang ebidensya na pwedeng magpalabas ng buong katotohanan kaya dumiretso siya sa kinaroroonan ng kanilang din. Ngunit isang tili na lang ang pinakawalan niya nang makitang nakahandusay na pala ang kawawang lalaki na walang buhay sa sahig. Din, sino may gawa nito sa inyo? Kagaya ni Kiko ay nakabuyangyang din ang tiyan nito at hinahangin na ang mga laman loob pero gutay-gutay na. Natutop niya ang kanyang bibig at paatras na umalis ngunit napatid niya ang nakahambalang na upuan sa gilid ng pinto sabay nagsiliparan ang mga nakahilerang papel dahilan para lumikha ito ng ingay. Gulat ang abalang si Aling Adelpha at bahagyang kumalma ang mabagsik niyang anyo. Ang kulay pula niyang mata ay dahan-dahang bumalik sa normal na labis niyang ikinabigla. Katya, iha, anong ginagawa mo rito? Hindi alam ni Katya kung paano kukomprontahin sa kanyang ginawa si Aling Adelpha. Pinatay niya si Kiko at ang din. Anong ginawa mo, Aling Adelpha? Isa kang aswang! Puno ng panghuhusgang sikmat niya sa matanda na kahit nagbago na ng anyo ay nagagawa pa ring ngumisi. Hindi maiwasan ni Katya ang mandiri habang pinagmamasdan ang umaalog nitong mga kulubot sa muka na tila ba mga plastik na nilagyan ng tubig. Labis na nakasisindak. Parang bangungot na paulit-ulit niya itong nakikita kahit saan. Kaya naman hindi na siya nag-isip at umalis kaagad pababa ng malaking building. Nagtatakbo siyang umiiyak hanggang sa maisipan niyang pumunta sa kapilya. Ito lang ang lugar na ayaw pasukin ni Aling Adelpha sa hindi niya maintindihang dahilan. Umiiyak siyang napasalampak ng upo doon matapos makapasok. Dali-dali siya naghanap ng pwede niyang ipangontra sa aswang na balak siyang patayin. Siguro naman natatakot din ito sa holy water kahit papaano. Kailangan lang niya makahanap noon. Hinalungkat niya ang lahat ng drawer na pwedeng paglagyan ng banal na tubig. Hinihingal siyang sinapo ang dibdib. Ganito talaga si Katya kapag natatakot. Tila ba kinakapusan ng hininga. Halos wala na siyang mailuha ng gabing yon dahil mas lamang ang sindak na mayroon sa kanyang katawan. Nasaan na ba kasi si Brian? Bakit bigla siyang nawala? Anong nangyari sa kanya? Ano? Hintakot niyang wika habang inaalala ang mga nangyaring hindi kaaya-aya sa kanya kanina. Kung sana pala sumama na siya kay Brian, malamang hindi na siya mapapahamak pa. Paparating na si Aling Adelpha na makuha niya ang banal na tubig. Hinablot niya ito sa isang aparador na lagayan ng mga gamit na may basbas ng pari. Minsan ay naalala niyang doon kinukuha ng pari ang mga gamit nito sa pagbabasbas. Narito na ako, Katya! Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang matinis na boses ng hayok na aswang. Tila ba walang sino ang makakapigil sa kanyang masamang hangarin. Kaya naman inihanda na rin ni Katya ang kanyang sarili. Walang panghihinayang na isinaboy niya ang banal na tubig sa aswang na kaagad namang nagwala matapos tamaan. Ang kanyang muka ay tila binuhusan ng asido na mas lalong hindi na nakilala. Hayop ka! At talagang nilalabanan mo ko? Papatayin kita! Umatake ang aswang na labis ikinasindak ni Katya. Pakiwari niya ay katapusan na ng mundo para sa kanya. Hindi niya na alam kung ano pa ang pwedeng mangyari, kaya naman isang matinis ding sigaw ang ginanti niya para magawang labanan ang paninindak ng aswang sa kanya. Nakakatakot na ang itsura nito, kaya naman muling naghanap si Katya ng mga bagay na kinatatakutan ng aswang. Nang makakita siya ng krusipiho ay hindi pa siya nakontento at itinaas muna yon sa kanilagyan ng banal na tubig bago niya idinikit sa dibdib ng matanda. Tila ito'y linta na dumikit sa katawan ni Aling Adelpha at gumagapang ang hapdi paakyat sa buo niyang katawan. Mas nakangingilong sigaw ang pinakawalan ng matanda hanggang sa biglang umusok ang kanyang buong katawan at tila lobong naubusan
ng hangin. Lapastangan ka! Kasabay ng pagkapaso ng katawan ng matanda ay ang pagpupumilit pa sana ng mahaba nitong buhok na abutin ang kanyang kinaroroonan, pero sobra yata ang malas na inabot nito at may kung sino man ang dumating para iligtas si Katya. Nang muli niyang tingnan si Aling Adelfa ay nakita niyang pumapalahaw na ito habang pinagmamasdan ang mahabang buhok na nakakalat na sa sahig. Brian! Sigaw ni Katya at dali-daling tumakbo papunta sa kinaroroonan ng binata. Labis ang kanyang pasasalamat na dumating ito. Hindi niya akalaing kakaiba ang aura ng binata na muling humarap kay Aling Adelfa. Itigil mo na ang walang kabuluhang pambibiktima mo, Aling Adelfa. Hindi ko na mapapayagang makapanakit ka pa ng ibang tao dahil sa iyong kasakiman. Nasaksihan ni Katya kung paano makipaglaban si Brian kay Aling Adelfa. Kay lakas at kay bilis nitong hinagupit ng buntot ng pagi na nagsilbing latigo laban sa aswang. Walang ibang ginawa si Brian kundi ang makipagsagupa kay Aling Adelfa. Sa tuwing natatamaan ang matanda ng hagupit ng buntot ng pagi ay mas lalong umaatungal ang aswang sa kanyang nararamdaman. Akala mo ba magagawa mo na akong talunin dahil sa iyong mga hawak na pangontra? Pangungutya muli ni Aling Adelfa. Tinawanan lamang ito ni Brian at hindi pinansin. Ngunit sa mga mata ni Katya makikita ang matinding pagkamangha. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang kinikilalang kaklase ay isa palang albularyo na kumakalaban ng mga aswang. Isa kang santigwar! Bulalas ni Katya at hindi maipaliwanag ang sayang kanyang naramdaman. Siya man ay lumaki sa probinsya kung saan kilala sa kanilang lahi ang mga manggagamot at albularyo. Sila ay pinaniniwalaan na isa din sa mga malalapitan ng mga kagaya niyang simpleng tao lamang para gamutin ang kanilang karamdaman. Saglit na tumigil si Brian sa pagkastigo sa aswang at hinarap si Katya. Tama ka, Katya. Isa akong santigwar. At narito ko para pigilan ang mga masasamang nilalang kagaya ng aswang. Alam naman nating lahat na sila ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga kawawang biktima na hindi na nabigyan ng pagkakataong makamit ang hustisya. Paliwanag niya na tinanggap naman kaagad ni Katya. Muling inatake ni Brian si Aling Adelfa at sa pagkakataong yon ay ginamit na niya ang taglay na lakas na mayroon ang pangil ng buhaya. Nagawa niyang ibalibag ang kanyang kalaban nang wala man lang itong nagawa sa kabumulagta sa sahig. Nang makita nilang nanghihina na si Aling Adelfa, iginapos nila ito at pinaupo sa isang upuang gawa sa kahoy. Nagpumiglas ang aswang at hindi makawala kaya gayon na lang ang galit na kanyang nadarama. Pakawalan niyo ako dito! Mga walang hiya kayo! Atungal ni Aling Adelfa. Kita sa mga mata nito ang matinding galit at takot dahil na rin siguro sa hindi siya mapapalagay kapag may ibang taong nakakita sa kanya sa kantina maliban kay Brian at Katya. Pasensya na, Aling Adelfa. Ngunit hindi ka na namin pwedeng pakawalan. Hindi namin magagawa ang hiling mo. Kailangan namin makasiguro na hindi ka nagagawa pa ng kahit na anong bagay na ikasasakit ng kapwa mo. Mariing wika ni Brian na ikinahinto ni Aling Adelfa sa pagwawala. Tila ba may naiisip ito na labis niyang ikinalungkot. Yumuko ang matanda at hindi na nakapagsalita. Maya-maya pa. Galit ako sa mga nilalang nakagaya ninyo. Hindi ninyo binigyan ng pagkakataong mabuhay ang anak ko. Pinatay siya ng mga kauri ninyo. Pinatay siya at parang walang kwentang bagay na ibinasura sa kung saan. Hinihingal na si Aling Adelfa nang matapos siya magsalita. Gayunpaman, hindi nagpaapekto si Brian sa narinig mula sa matanda. Ipinakita niya ang kanyang katatagan na hindi padadaig sa anumang bagay. Hindi ka namin mapapakawalan hanggat hindi mo ipinagkakaloob sa amin ang lana na alam kong nagiging dahilan kung bakit ka nakakapagbagong anyo. Kailangan namin ito makuha nang sa gayon, hindi mo na magawang makapaminsala pa oras na makapagbagong anyo ka. Aniya
na ikinahalakhak ni Aling Adelpha. Wala kayong makukuha sa akin! Singhal ng matanda. Sa pagkakataong ito, kinuha na ni Brian ang kanyang pinangangalagaang libreto at binasa ang iilang sumpa na nakapaloob doon habang nakahawak sa kanyang pangil ng buhaya. Ngunit nakakailang balik na si Brian sa pagbabasa ay tila wala namang bisa ang mga binibigkas niyang salita. Dahil dito, tinigil ni Brian ang pag-usal. Hindi umeepekto ang mga salitang binibigtas ko para isumpa si Aling Adelpha. Wika niya na ikinagulat ni Katya. Kung walang epekto sa kanyang sumpa mo, ibig sabihin ay bago ka palang naging isang santigwar, Brian. Sa madaling salita, wala ka pang basbas ng pinanggalingan mong lahi. Hindi nila naipasa sa iyo ang kapangyarihan ng isang tunay na albularyo. Wika ni Katya na mas lalong ikinahagikgik ni Aling Adelpha. Mga gonggong! Hindi nag-iisip! Ha! Kutya nito na dahil sa inis ni Brian ay nagawa niyang patulugin ang ginang sa pamamagitan ng isang suntok. Wala silang nagawa kundi ang ikulong sa stockroom si Aling Adelpha at huwag hayaang makaalis para na din sa kaligtasan nito. Ngayong alam na ni Katya ang tunay na katauhan ng kusinera ay baka ito pa ang magsumbong sa mga tao ukol sa kanyang nadiskubre. Kahit kailan hindi ko magagawang ipagkatiwala kay Aling Adelpha ang kalayaan na gusto niya, Brian. Kapag nakatakas siya sa pinagkulungan natin sa kanya, wala akong magagawa kundi ang hayaan siyang matugis ng mga tao. Dahil sa kanyang pagiging aswang, ako mismo magsisiwalat nun sa iba. Wika ni Katya. Napayuko si Brian. Wala siyang magagawa kung yun na nga talaga ang gusto ni Katya. Marahil marami ding hindi magandang pinagdaanan ng babae laban sa mga aswang, kaya mahigpit ang naging desisyon nito na hayaang makulong ang ginang sa stockroom. Sa ngayon, kailangan niyang umuwi lalo na't nag-aalala na sa kanya ang kanyang kaibigang si Jonas at ang tiyuhin niyang si Tiyo Rafael. Kung ganun, ikaw nang bahala sa kanya, Katya. Tandaan mo, kapag lumaban siya o nagtangkang tumakas, isaboy mo lang sa kanyang muka ang abo na ibinigay ko sa iyo. Paniguradong mawawalan siya ng malay hanggang sa piliin na niyang maging isang mabuting nilalang. Tinanguan naman siya ni Katya at nagpasalamat. Ligtas na nakauwi si Brian sa kanilang tinutuluyan. Naabutan niya ang kanyang Tiyo Rafael na labis na nag-aalala. Kaya naman humingi siya ng paumanhin sa lalaki. Tiyo, Diyos ko Brian, saan ka ba nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? ano ba nangyari sa iyo? Pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo o tumawag man lang, Tiyo. Hindi ko naman po ginustong makauwi ng matagal. May nangyari lang sa lakad ko kaya ako natagalan. Aniya na ikinatango naman ni Tiyo Rafael. Siyang pagpasok naman ni Jonas sa kinaroroonan nila, sabay abot sa kanya ng tasa na may lamang umuusok pang kape. Magkape ka muna, Brian. Alam kong napagod ka ng husto sa ginawa mo. Kahit alam kong wala kang balak magkwento, alam ko kung saan ka nang galing. Napakunot naman ang noo ni Tiyo Rafael. Saan naman siya nang galing? Tanong nito. Ngumiti si Jonas at inakbayan ang kanyang kaibigan. Alam kong nakipagsagupa na naman siya sa kanyang mga kalabang aswang, Tiyo. At malamang, nadaig niya ang mga yun. Napakamot naman sa kanyang ulo si Brian. Hindi ko naman talaga siya natalo, Jonas. Kinailangan ko kasi ang basbas ni tatay para lubusan mabigkas ang mga salitang nasa libreto. Wala kasing epekto ang mga sumpa na gusto ko sanang igawad sa aswang para hindi na niya magamit pang kanyang kakayahan. Tumango si Jonas na tila ba naintindihan kaagad ang nais niyang ipahiwatig. Kung ganun, ikaw na lang ang kailangang umalala, kaibigan. Alam mo namang basbas lang ni Tatay Carding ang kailangan para magawa mong talunin ng mga aswang na kumakalaban sa iyo at nambibiktima ng mga tao. Sumang-ayon si Brian sa kanyang sinabi. Naging masaya na rin si Brian dahil sinabi ng kanyang Tiyo Rafael na sasama ito sa kanila pag-uwi para madalaw ang kanyang nanay Lemmy. Naisip nilang gawin itong surpresa nang sa gayon ay hindi akalain ng kanyang inay na darating sila. Hindi naman naging matagal ang biyahe nila pauwi sa probinsya. Kahit papaano, nakabisa na ni Brian ang daan.
Habang nasa sasakyan ay wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang ama. Puno siya ng pag-aalala kung ang kanyang ama ba ay mapapatawad siya at tatanggapin ang kanyang pagiging bagong albularyo o itatakwil na siya ng tuluyan dahil napatunayan nito ang katigasan ng kanyang ulo. Si Tatay Carding lang ang nakakaalam ng mga bagay na yon, kaya ipinagdarasal niya na magagawa niyang paamuin ang kanyang ama na nagtatampo. Masyado na ring mahaba ang 6 na buwan para tikisin niya ang kanyang mga magulang. Wala din naman itong hinangad para sa kanya kundi ang kaligtasan at kabutihan niya. Halos magimbalang lahat ng tao nang sila ay dumating. Lahat ay hindi makapaniwala sa kotseng humimpil sa harapan mismo ng bahay ni na Aling Lemmy. Halos ang mga kapitbahay ay nakaabang sa kung sino man ang bababa sa kotse. Kaya nang makita nila si Brian, kasunod si Jonas, ay hindi na nila mapigilan pa ang mamangha. Nako, big time ng anak ni Lemmy! Ang swerte naman nila, Carding. May masigasig at matalino silang anak na mag-aangat sa kanilang katayuan. Habang naririnig ni Brian ang mga salitang yun mula sa kanilang mga kapitbahay, ay tila ba nanliliit siya. Ngunit inakbayan siya ni Tio Rafael. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi ng iba, anak. Ang intindihin mo ay ang sasabihin sa ng mga magulang mo. Tumango si Brian sa sinabing yon ng kanyang tiyuhin. Nagtitiwala siya na magiging maayos din ang lahat. Kailangan lang niyang tatagan ang kanyang sarili. Nagluluto ng tanghalian ang kanyang ina nang pumasok sila sa loob ng bahay. Ang kanyang ama naman ay kagagaling lang sa likod bahay at may dalang mga luya na hindi man niya alam kung saan nanggaling ay alam naman niya kung saan gagamitin. Alam niyang manggagamot ang kanyang ama. Magandang tanghali po, Itay. Mahina niyang wika na nagpalingon sa kanyang mga magulang. Ang pangungulila sa mukha ng mga ito ay nawala at napalitan ng ibang emosyon. Masaya at napawi ang anumang pag-aalala. Nakita ni Brian na ngumiti ang kanyang ama sa unang pagkakataon mula nang sila ay magkaalitan. Brian, anak ko! Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Brian at mahigpit na niyang niyakap ang kanyang ama. Maging si Nanay Lemmy na nagulat ay nagtatakbong napayakap sa kanila. Hindi sila magkamayaw sa pagkukumustahan. Walang hanggan ang kanilang kwentuhan. Masaya ang buong mag-anak na magsalo-salo sila sa inihandang paranghalian. Oy, bakit pala bigla kayong napauwi dito? Dapat sana'y tumawag na lang kayo, anak. Alam mo naman na may cellphone ng kapitbahay nating si Waning. Pwede niyang ipaalam sa amin kung may kailangan ka. Wika ni Mang Carding na nagpangiti kay Brian. Base sa naririnig niyang sinasabi ng matanda ay parabang hindi na nito hinahadlangan ang kagustuhan niya na makapag-aral. Ano po bang ibig niyong sabihin, Tay? Tanong ni Brian. Isang malawak na ngiti ang pinakawalan ni Mang Carding. Pumapayag na ako na mag-aral ka, anak. Pero Tay, matagal ko nang tinanggap na isa akong santigwar at naparito ko para hingin ang inyong basbas. Aniya na mas lalong nagpaligaya sa kanyang ama at napaiyak pa ito na labis niyang ikinagulat. Anak, naisip ko na kailangan ko magbigay. Ayoko nang kontrolin ka at ipagawa sa iyo mga bagay na ayaw mo naman talaga. Alam ko po yun, Itay, pero nakapagdesisyon na po ako. Masaya pa lang maging isang santigwar. Marami ako natutulungan. Hindi lang sa kapwa ko tao pero maging sa mga aswang. At kung pareho nating gustong matupad ang mga pangarap natin bilang isang kilalang doktor at albularyo, pwede naman po natin pagsabayin yon para mas lalong tumibay ang kakayahan nating manggamot, mapa-herbal man o medikal. Paliwanag ni Brian. Napaiyak na nga ng tuluyan si Mang Carding. Hindi talaga nabibigo ang kanyang anak sa pagsusurpresa sa kanya. Ginulat siya nito sa napakaraming bagay, kaya naman hinahayaan niya na ito na gawin ang lahat ng naisin nito. Higit sa lahat, binibigyan niya na ito ng basbas para sa kanyang pagsuko sa kakayahan niya bilang isang albularyo.
Tunay na hindi siya binigo ng kanyang anak. Nang maigawad ni Tatay Carding ang kanyang basbas, ipinagpatuloy ni Brian ang kanyang pagtulong sa kapwa bilang isang santigwar. Kinakalaban niya ang mga aswang na humaharang sa hangarin niyang makapanggamot. Sa kabilang banda, tinulungan siya ng kanyang tiyuhin. Ito ang sumagot sa lahat ng kanyang gastusin sa pag-aaral. Naniniwala siya na mas lalago pa ang kaalaman ni Brian dahil nariyan lamang sila ng kanyang kapatid at ama nito naggagabay sa bata. Sa kabilang banda, nagpapasalamat na rin si Brian dahil hindi niya magagawa ang lahat ng paggapi sa mga masasamang aswang kung hindi dahil sa tulong ng pangil ng buwaya na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas para magapi ang mga palalong aswang.